Malalanit at malalagutok. Ani mo ba'y isang grupo ng madlang people ang nagpapalakpakan? Ang umaalingaw-ngaw sa loob ng kwarto ng isang barbero na pangalanan na lang nating Manong Abner. Matapos ko siyang pahintulutan na magambala ang punso at kuweba. Nasa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon ay napaligiran na ng makapal na talahib. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. ...2015 ang taon nang aking makilala ang isang biyudong lalaki na itago na lang natin sa pangalang Manong Abner. Yun ay dahil sa classmate ko ang iisang anak niya na babae at itago na lang natin sa pangalang Nanette at ako ay tawagin mo na lang na Giselle. High school ako noon, 3rd year, at si Manong Abner ay isang barbero sa aming lugar. At dahil nasa palengke ang kanyang pwesto, ay may mga pagkakataong inaabutan ako ni Manong Abner sa kanilang bahay. Malapit lang kasi sa kanila ang school namin at ang bahay naman ni Nanette ay ilang section lang ang layo mula sa amin. Mabait na tao ang aking pagkakakilala kay Manong Abner simula noong makilala ko siya bilang nag-iisang magulang ng aking classmate na si Nanette sa kadahilan ng isang taon ang lumipas mula nang maipanganak si Nanette ay yumao ang kanyang mama. Naayon raw kay Manong Abner ay isang malubhang karamdaman ng dahilan. Kaya si Manong Abner na ang tumayong ina at ama para kay Nanette. Sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at taon, kapwa kami nakatapos ng high school ni Nanette. Iisang school din ang aming napag-enrollan para naman sa college pero sa magkaibang kurso. Education ang kursong kinuha ng aking kaibigan na si Nanette samantalang ako naman dahil nasa saktong pamumuhay ay vocational lamang na 2 taon ang aking kinuha. Para lang masabi na nakapag-college at kahit papaano ay may bala ako pagdating sa paghahanap ng trabaho. At dahil na rin sa 4 kaming magkakapatid, bala ko nga sana wag nang mag-college pero si Manong Abner din kasi ang nagsuggest na mahihirapan daw akong humanap ng trabaho kung kahit 2 taon ay hindi ako kukuha ng college. Kung minsan ay pasimple akong inaabutan ni Manong Abner ng pera na noong una ay nahihiya pa ako dahil baka kung anong isipin niya sa akin at nahihiya rin kasi akong malaman ni Nanette. Pero si Manong Abner din naman ang nagsabing sikreto lang namin niyon para kahit papaano raw ay meron akong magagastos kapag aking kailangan. Total naman raw ay may mga tiyo at tiya si Nanette na nagbibigay din sa kanya ng allowance para sa pag-aaral. Special daw kasi ang turing kay Nanette ng kanilang mga kamag-anak dahil halos kahawig siya ng yumao niyang mama at di umano'y iniwang kapalit. Pero sa kabila ng lahat, ng swerteng tinatamasa ng aking kaibigan na si Nanette, ay nakapag-asawa agad ito ng maaga. Alam ko na meron siyang boyfriend pero hindi ko alam na naglalaro din pala sila ng tanim-taniman at nagbunga ang ginawa nilang iyon. Alam kong dismayado si Manong Abner sa nangyari dahil madalas niya akong makwentuhan ng tungkol kay Nanette pero tahimik lang ako dahil maging ako ay meron ding boyfriend at maging kami ay naglalaro din ng tanim-taniman. Yun nga lang, mula nang maumpisahan namin ni BF, ang magsaka ay natutunan na namin o sinikap na namin ang kung paano ay hindi iyon magbunga. Tamang araro lang, wag nang magtanim. Dahil sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakaluhod. At ayon,
Nakagraduate akong sagana sa dilig. Ewan ko ma kung bakit sa tuwing mapapasa amin ni BF ang pagkakataon kahit tag-araw ay nakukuha namin ng magbukid. Yun nga lang ang masaklap sa kabila lang 2 taon mahigit na aking pagtitiwala sa aking BF. Lahat aking ginawa at ibinigay ay nagawa pa rin niya ang kumaliwa. At ang bagay na iyon ay naikwento ko kay Manong Abner. Naging malapit kasi ako sa kanya. Magaan ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko naman siya tinitingnan bilang tatay. Basta lang palagay ang loob ko sa kanya. At simula nga noong sumama si Nanette sa nakatisod sa kanya ay nagagawa ko pa rin ang magpunta kina Manong Abner. Ang alam kasi ng aking magulang nandoon pa si Nanette. Kahit na noong magkaroon ako ng trabaho, may mga pagkakataong sinasabayan ko si Manong Abner sa hapunan bago ako umuwi sa amin. Sabi niya ay anak na raw ang turing niya sa akin, bagay na wala namang problema. Kung may ilang taon ding super maayos at walang lansa, akong nararamdaman kapag dadalaw at papasyal ako sa bahay ni Manong Abner. Pero noong dumaan ang pandemic na mawalan ako ng trabaho, ay dahan-dahang nag-iba ang simoy ng hangin sa pagitan namin ni Manong Abner. Napansin kong nagiging malabis ang pagtingin niya sa akin, lalo na sa nag-uumbukan kong hinaharap. Na talagang nasabi pa niyang bukod raw sa aking taglay na ganda, ay pinagpala din daw ako. Bagay na medyo nanibago ako, hindi naman siya ganoon sa akin. Kahit ang totoo naman talaga, hindi sa paggayabang, may taglay din naman talaga akong ganda. At meron din akong nanglusog na nais ng ilan, lalo na ng karamihan na tulad kong babae. At dahil simulat sa pool ay wala namang masamang naipakita sa akin si Manong Abner. At malaki pa nga ang naitulong niya sa akin na lalo pang nadagdagan. Nito nga dumating ang pandemic. Sa totoo lang, ay malaki ang binago sa akin ng pagiging may trabaho. Tulad lang ng ilan na aking gusto ay aking nabibili. Kumbaga, bilang may trabaho ay naging maalwa ng aking buhay, bagay na aking hinanap noong mag-pandemic na nawalan ako ng trabaho. Dahan-dahang nawala ng laman ng aking pitaka na dati ay 1,000 ang laman. Pagkain sa labas at mga bagay na may kinalaman sa aking pansariling bagay na ang nagpuno ay si Manong Abner dahil sa pag-aabot niya sa akin ng pera. Sa aking pakiramdam ay nawalan ako ng pagpipilian kundi ang tanggapin ang iniaabot na pera sa akin ni Manong. At sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko iyon kailangan. Sa pagiging mabait sa akin ni Manong Abner, naging kapalit naman noon ay ang hindi ko pagtanggi. Noong minsan siya ay walang paalam na mangaso sa magkatabing bundok at araruhin ang bukirin na natenga ng ilan ding taon. Bagamat walang relasyon ang namamagitan sa amin, kahit na napasok ni Manong Abner, ang talahiban ay hindi iyon naging hadlang upang siya ay aking iwasan. Para bang naihanda ko na ang aking sarili sa bagay na iyon. Sabihin na lang natin iyon ang aking rebat dahil sa kabutihan na nagawa niya para sa akin. At ang lagi ko lang sinasabi, huwag niya lang akong buntisin dahil ayoko pang mag-asawa. O hindi ko lang masabing hindi ko siya gusto, pero ang ginagawa namin ay medyo okay sa all right sa akin. Mabait naman siya at magkasundo kami. Friends with benefit, ika nga. Simula noon ay alam kong kapag napunta ako sa bahay ni Manong Abner, siguradong iisa yon. Kaya naman ginamit ko ang aking isip sa hindi nga lang maayos na paraan. Give and take lang. May pangangailangan siya na kaya kong ibigay at may pangangailangan din akong kaya niyang ibigay. Kaya naman nagiging maingay ang tahimik niyang pamamahay sa tuwing ako ay dadalaw.
Ingay na para bang may mga taong nagpapalakpakan. Yun nga lang, palakpakan na para bang nagmamadili at tila naghahabulan. Walang personalan, gamitan lang. Pero syempre, with Manong Abner, sinungaling ako. Kung sasabihin kong hindi ko na-explore ang kengkungan, mas matanda, mas marami kang matututunan. Maswerte pa rin ako dahil alam kong si Manong ay iba kumpara sa iba. Pero syempre ang lahat ng iyon ay may katapusan. Alam ko naman na kahit nakikinabang ako sa perang iniaabot sa akin, ako pa rin ang higit na talo. Paano naman yung magiging asawa ko, di ba? Tsaka lalaki si Manong at alam kong imposible na hindi niya naipagkarat ang tungkol sa kabastugan na pinaggagawa namin. At inihanda ko na rin ang aking sarili sa bagay na iyon. Hindi naman ako nagpapadali para lang gamitin ang pera sa pansariling luho kahit walang may pake kung saan ko man gastahin ang pera. Inipon ko yun para magamit ko sakaling matapos ang pandemic at iyon na nga ang nangyari. Ayoko lang na makabigat pa sa aking mga magulang at sa kanila pa ako kukuha ng pera na ipang-ahanap ng trabaho. Simula nga nung mag-pandemic, marami na ang nangamote. Lalo na yung mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan ng pamumuhay. Mabuti na lang at si Papa kahit nag-pandemic ay nakaka-extra pa rin at natutugunan pa ang pangangailangan ng pamilya. Sa ngayon, ay regular na ako sa isang kilalang company. Malapit na rin kami ikasal ng aking boyfriend. Pero syempre, ang mga bagay na nangyari noong hindi pa kami magkakilala ay hindi na niya dapat pang malaman. Kanya-kanyang diskarte lang. Masama man o mabuti kung wala ka namang nasasagasaan ay depende na kung magpapakalalim ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Maliban na lang kung ang pag-asang iyon ay ikaw mismo ang bibitaw.